Ito yung wash motor natin guys sa washing machine. Ang red, ang line 1, tapos ang blue, ang line 2, tapos ang yellow naman ang sa capacitor. Bali red at saka yellow ang sa capacitor. Yan siya guys kung makikita natin. Bali ang power supply dyan na ilalagay mo ang blue at saka yung red. Para sa 220 volts sa power supply niya, single phase. Yan na yung motor na yan guys. Yan ay sa wash motor guys na motor. Mayroon yan siyang forward at saka reverse. Ngayon, itry natin na kunan ng resistance, no? Ang blue kasi dyan guys is a common wire. So, bali blue at saka red, ang resistance niya ay 28.4. Kung makikita natin, no? Tapos ang blue naman at saka yellow, ang resistance niya ay 28.2. So, konting diferensya lang guys. Yan kasi guys, ang common yan. Ngayon, kung itry naman natin, ang yellow at saka yung red, ang resistance niya ay 56.1 ohms. Kung makikita natin, ohms kasi yan. So bali, ang blue dyan ang ating common. Kung makikita din natin sa diagram. Ngayon, itry natin ating paganahin. Ang ano dyan, paganahin natin, no? Ang red dyan, ang line 1, pwede rin magpalit siya doon sa yellow. Yun ang line 1 natin guys. Tapos ang blue naman na wire, yun na yung sa common natin, naka-steady yan dyan. Yun yung sa line 2 natin. Ganun guys ang setup sa paglagay ng power. Bali ang line 1 lang ang pwede siya magbabali-baliktad. Kung makikita natin, no, nilagyan natin ng supply ang red. Bali ang ikot ng motor is counterclockwise, no? Kung makikita natin, counterclockwise. Nung sinuplayan mo naman yung yellow sa line 1 natin, yan, no, nag-aano naman ang motor. Bali clockwise rotation naman siya, no? Kung makikita natin. Ganun lang ang function guys ng wash motor natin. Ito guys pinapakita ko para naman mayroon ding idea ang mga baguhan kung paano nila ikabit ang wash motor natin sa washing machine. Iba yan sa spin dryer motor. Iba ang wash motor, iba ang spin dryer motor. Yan kasi ang wash motor guys, mayroon siyang forward at saka reverse. Pagbabaliktarin mo lang yung yung line 1, ilagay mo sa isang line ng capacitor, magre-reverse ang ikot. Pag ilagay mo naman sa kabila, magpo-forward naman ang ikot niya. Parang clockwise and counterclockwise lang. Ngayon, nung kinunan ko ng ampere, pag magkuha kayo ng ampere, pareho lang, ilagay mo lang doon sa wire, no? I-clamp mo lang sa blue wire. Kung makikita natin, no, habang gumagana sa i-clamp mo sa blue wire, tapos ilagay mo sa ampere, mayroon siyang 1.1 ampere, no? Tapos ngayon, kung ilagay mo naman sa kabila naman, ganun din. Dapat ang ampere niya ay hindi magkalayo.